ito, sandali. sa Double B! Ibigay na lang tayo sa ilang mga paalala sa ating pagbabalik. Si Senate Impeachment Spokesperson Attorney Reginald Tonggol ang ating makakasama. Ang oras po natin, 8:45. Radyo na. TV pa. Labanan fake news. Dapat totoo. DZBB, Balitang Totoo! I Want, home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss. Pag naasiman ka, akin ka. Don't miss Will You Fake Marry Me, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Sa pag-aalaga ng baboy, mahalaga na lumaki silang siksik at malusog. Sa Oriental Mindoro, may sikreto ang mga hog raisers para gawing dekalidad at mas mabigat ang kanilang mga alagang baboy. Nung nagbago ako ng piece ng Red Gate, nag-average ako ng 90 plus hanggang 100 every 4 months. Ang produktong kanilang ginagamit, i-reveal ngayong Sabado sa Negosyensa. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kaalamang pangkalusugan. Hiling Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Edinel Calvario. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hiling Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DZBB at Super Radio. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Saksi sa Double B! Alright, si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol nasa ating linya na. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning po, Joel at Weng, at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Alright, mismong si Vice President Sara Duterte na po ang Nagsabi. nanawagan na pabilisin daw po yung impeachment trial. Kanina kausap namin si SP Win at sabi po ni Senate President, isa sa mga pinag-aaralan ay ibalik ito sa hapon. Yes. Maliban doon, Attorney Tonggol, ano pa ang nakikita ninyong solusyon para ito po'y mapabilis? I think yung mga tao po na tumatawag na mapabilis itong ating impeachment proceedings should not just ask the court to be the one to do it, because the court is a passive body at kung ano po yung prerogative na ibinibigay sa ating mga parties, sa mga councils, yun lamang po yung susundin ng impeachment court. Katulad na lamang po kung inilaan po ng House Prosecution Panel na 27 yung mga witnesses na iprepresent nila. So, kailangan po, base po sa ating due process clauses, yung impeachment court, papayagan po yung 27 na yun. Kung magbabawas po ng mga araw para mapabilis po itong proseso na to, then it will be based on the actions of the House Prosecution Panel o kaya naman po ng depensa kapag sila naman po magpapresenta. But that is their prerogative because sila rin po ang may burden of proof naman na mag-build ng kaso nila. So the impeachment court is just reliant on the parties. While the impeachment court can set the schedule, can set the time, can ask the parties na mag-stipulate na lamang, katulad ng ginagawa ng presiding officer, it is still
based on the parties. So kung mag-agree yung parties, then doon po mapapabilis. So dapat malaman po natin na it's not just the impeachment court who has the duty to make these proceedings faster. It's more of the parties who has more stake at this na mapabilis po to. Doon po sa proseso naman, halimbawa, katulad ng stipulation, isa yun sa nakakapagpabagal, di ba, Joel? Kapag explain nga yung stipulation when... Kay Attorney Tonggol natin paliwanag. Palagi po namin naririnig yung stipulation, di ba? Ano ba yun? Ano ba Yun yun? yung magkakasundo sila na ito yung mga ito yung mga dokumento na ipipresenta namin at kinikilala mo ba ito na legal, tama ito at tatanggapin mo. Tama po ba ako, Attorney Tonggol? At dapat ginagawa yun sa pre-trial pa lang. Pero bakit hanggang ngayon may problema sa stipulation? Mali po yun, no? Hindi po lang ginagawa yan during the pre-trial. You have to be fair between the parties and among the participants in these proceedings. A stipulation is done by parties by consent. So while there are facts or there are documents available for stipulations during the pre-trial, still it does not preclude the parties to add stipulations or the court to ask the parties to stipulate on certain matters na obvious naman po. For example, katulad ng pag-upo ni Ms. Marivic Pareha, dahil meron na pong judicial notice, ni-request po ng House Prosecution Panel na mag-judicial notice yun. Kung iisipin niyo po, pwede naman ding hiningi na ng House Prosecution Panel during the pre-trial na ipa-judicial notice na po yun. But they waited up to the fourth week of the impeachment trial para po magkaroon ng judicial notice on that witness. However, we still spent half a session, mga 30 minutes po on that witness po. However, napabilis yung proseso dahil yung mga dokumento na kailangan niya pong i-present, i-identify at i-authenticate, hindi na po kailangan i-identify because may judicial notice nga inapuhan po ng korte. So parang ganun din po yung stipulation. Kung iuupo nyo po yung isang witness at mag-stipulate na lang doon sa testimony ng witness na yon, then okay na po yun. Hindi na natin kailangan paupuin yung witness na yon. So the documents, ganun din po. Kapag nag-stipulate ka na this document is existing and authentic, then that is already, hindi mo na kailangan patunayan. However, that is the total prerogative of the parties. Kasi po may kanya-kanyang theories po yung parties. Hindi pwedeng ipilit sa magkabilang panig. Tama po kayo. So, while nakakatulong pong mapabilis yun, the courts po, ang pinaka-concern nito ay maipalabas yung katotohanan, masundan yung ating mga rules. More than the yung speed at saka yung convenience ng parties. Mas nananaig po yung kailangan na magampanan niya yung duty niya na yung due process po ay maibigay sa buong parties. Okay, isang tanong na lang siguro, nababanggit yung pangalang Colonel Raymond La Chica. Yes. Madalas doon sa pinakahuling pagdinig po ng impeachment court. Ano ba ang balita ninyo? Patatawag ba ito ng prosecution as a hostile witness, attorney? Opo, nakalista po yan doon sa pre-trial order sa mga list of witnesses that the House Prosecution Panel plans to call. So, however, as of the moment po, wala pa po silang ina-ask na na subpoena. So, hindi pa po natin alam kung kailan nila balak ilabas po o patawag po si Colonel La Chica. However, based on what they submitted to the court, nakalatag po yan at nakaplano na isa yan sa mga testigo po nila doon sa 27 na sinasabi ko kaninang mga testigo. Alright, tinatanong ni Bang sa akin baka naman pwedeng pati Huwebes, Biyernes. Oo. Magkaroon na tayo na para mapabilis na po natin ito kasi baka na umabot ng next year, attorney. Baka tumawid tayo na next year. Attorney Reggie. Well, sa plotting po talaga ng ating korte, no, mula nung umpisa pa lang, this will take 90 days. So, if we plot it na 3 days per week and times 4, which is per month, so meron tayo 12 trial dates per month. And then, pag ita-times mo po yun, para makakuha yung 90 days,
half of February po yung plotting po na matatapos itong proceedings na Next to. year, February. Next year po, Opo. opo. So, My God. kaya kailangan din pong tingnan ng Senate President and Presiding Officer if it would be better na yung impeachment trial yung one to sawa, kaya Yes. sa afternoon po ulit ibabalik, or to maintain the morning sessions or extend na lang, no? Pero that is still medyo premature pa rin po yan kasi po baka iurong na lang yung mga yung mga days na lang, no? Depende rin, or baka hindi na kailangan mag-urong or mag-make up ng mga days kung magbabawas po ng witnesses, no? Oo. Kung corroborative lang naman po yung mga witnesses, then hindi na kailangan i-present ng both parties. Alright, Attorney Tunggol, salamat Sir, sa oras. thank you, ha. Thank you, Good sir. morning. Good morning.